Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys from Masagay Channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, sige natin sabihin sa ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manang-balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for this sign of Taurus? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga ganap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. So there is a 10 of Wands. Oh, there's something a burden, no? Maraming obligasyon at responsibilidad na maaring pasan-pasan mo sa ngayon. Ngayong buwan na to, na maaring senyalis to, na maaring matapos na. No? Matapos na ang mga kahirapan, matapos na lahat ng bigat na pinapasan. No, there's something, the ending, no, of burden. And of course, there's something that with the Knight of Wands for slow and steady. No, matuto tayong maging mahinahon, habaan ng pasensya, maging kalmado, huwag kang agresibo sa mga decision or actions mo. At the same time, there's a 7 of Wands that, something, protections. No, kailangan mo proteksyonan at pangalagaan mo yung sarili mo, and even your grounds, no, and territory. So, ano man yung bagay na meron ka, proteksyonan mo at pangalagaan ito. Or may mga bagay na kailangan mo proteksyonan. So, there is something, guys, with the 7 of Cups. No, there is something, a lot of option or opportunities. No, maraming mga darating pang opportunities sa buhay mo. Kaya kumalma ka. No, at the same time, there is a high priestess. May mga secrets and hidden agenda na may mga kaganapan sa buhay mo na hindi mo ina-expect na mangyayari ngayong buwan na to. No, laging may mga unexpected situation na mangyayari ngayong buwan na to. No, maraming mga biglaang oportunidad, biglaang blessings na papasok na hindi mo inaakala o sinasadya na makukuha o maaaring hindi mo talaga ina-expect tong bagay na to para sa iyo. And there is a Page of Wands. At there's a good news. Some of you guys na makakatanggap ka ng phone call, messages, an email of course, na may magandang balita na paparating. What is the 10 of Wands? Represent with the 6 of Cups. No? Parang mayroong kang pasanin, pasakit, no? Obligasyon na responsibilidad with your family, no? With your friends of yours. No? Or maaring, I feel something ka mag-anak talaga. Na maaring isa rin to sa nagbibigay pabigat, maaring sariling family mo, maaring breadwinner ka, provider ka, na maaring nabibigatan ka na sa lahat ng ginagawa mo. No? It's either masyado ng nakasandal sa'yo. No? Kailangan mong siguro pitikin sila para matutunan nilang pahalagahan na naman yung bagay na meron kayo. No? At the same time, kailangan nilang kumilos at gumalaw. What is the Knight of Wands? Represent with the Queen of Pentacles. Maging mature at maging practical ka how to manage and control your finances. No? Utay-utay, hinay-hinay lang. Huwag kang biglaan. No? Sa mga kagastusan, maging matalino ka. Kung alam mong hindi pa kaya, huwag mong ilaban. At the same time, with the 10 of Cups, with the happiness. No? Proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong mental health. Maging masaya ka at magiging masaya ka dito ngayong buwan na to. No, talagang ngayong buwan na to, maaaring magiging maligaya na kayo ng inyong family. Maaaring matatapos na lahat ng mga burden nyo. And of course, there's a Knight of Swords na bibilis din ang takbo ng sitwasyon. No, dahil maraming mga opportunities and options na darating sa buhay mo na hindi mo ina-expect na mangyayari. There's a 6 of Swords. No, makakabangon na kayo, no, sa lahat ng bagay
na nakasadlakan or maaring nangyari sa inyo, no? Kumbaga, may mga bagay na unti-unti ka na raw makaka-recover at biglaan daw to na may opportunities na dadapo sa'yo na hindi mo in-expect na mangyayari. At the same time, bigla ka rin makaka-move on at makakaalis dyan sa situations na yan. Biglang bangon. No? With the Knight of Wands, so, konting tiyaga lang, continue what you're doing. No? Kumbaga, sundin mo lang ang yung vibration and intuition. Gawin mo yung mga bagay na nararapat dyan. And of course, there's a Ten of Wands and of course the Six of Cups. Represent with the Page of Pentacles. So, invest wisely. So, ngayon, kumbaga, mas maging matalino ka na. No? Sa mga bagay na paglalaanan mo ng panahon at oras. No? Even your finances. Mas magiging mauta ka na this time. No? Alisin mo yung luho, bisyo, yung mga bagay na walang katuturan. And there's the Lovers, connected with your love life. Maging mature ka na at maging practical ka na pagdating sa relasyon. No? Maging mature ka na how to manage your business and of course your money. And there is a Three of Cups. Now, there's a happiness talaga. There's a double clarification with the ultimate happiness. Proteksyonan mo at pangalagaan mo yung sarili mo dahil magiging maligaya at magiging maayos na ang sitwasyon mo. And of course, there's a Five of Pentacles. So, see it, maaring makaka-recover ka na for financial loss of financial crisis dahil maraming mga opportunities na darating sa inyo. And of course, there is a Tower moment for immediate changes. Some of you, kumbaga may mga biglaang pagbabago na magaganap sa buhay mo. Maaring makakalipat ka na ng negosyo, makakalipat ka na ng trabaho. May mga unexpected situations. Siguro dahil nangyari to. No, kung may mga burden kayo, pasan-pasan na talagang pinagdadaanan sa ngayon, kaya nangyari yan kasi iniiwas ka. Para hindi matuloy, para hindi mo makuha. No, dahil hindi magiging maganda ang ikabubunga. So, kailangan pag-ingatan mo. Additional messages. So, there is a Six of Pentacles. See, at the end of the time, magtutuloy-tuloy na raw about sa finances mo. Ngayong buwan na to, may magandang balita. No, basta tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo at magiging maganda ang takbo ng iyong resource of income dyan. For the outcome, there is a Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. No, nandun ka na sa, paglago nauudlot lang dahil may mga negativity sa paligid mo na hatak ka. No? Dahil siguro inaabuso ka o maaaring may maling sistema silang ginagawa against sa'yo. And there's the world. Huwag kang mag-alala na babaguhin ito yung mundo mo, magiging maayos ang situations mo. And of course, there's an Ace of Pentacles with a big shit and big money coming in. At malaking pera, malaking oportunidad na papasok sa buhay mo. At magiging masaya ka, magiging maligaya ka, magiging maayos ang sitwasyon mo. And there's a there's a Temperance. This is a perfect timing. Ito na yung tamang panahon. No, tamang pagkakataon para makarecover ka na sa lahat ng mga kaguluhan na nangyari sa'yo nitong buwan ng September. No? Ngayong buwan ng October, maaring may malaking pasabog. No, na maaring mangyari sa'yo, na may malaking opportunity na magbibigay sa'yo ng pag-unlad o maaaring sumimbolo ng pagbangon mo. Now, there is something, the Four of Swords. So, kailangan mo rin ng pahinga, nag-over-fatigue ka. Now, that because of stress, exhausted, overthinking, paranoid, and of course, there is self-judgment. Now, this is a wake-up call for you. Ito na yung parang, maging ingat ka na, no? For your business, for your work, for your finances or the source of income, pahalagahan mo na. There is something na kailangan balance dapat, no? Hindi pwede yung, todo bigay, todo sugal sa gatong bagay. Kumbaga, kailangan pag-iisipang mabuti, no? Kailangan i-manage mo ng maayos at wasto para hindi ka alanganin or maaaring hindi ka mapunta sa alanganing sitwasyon. No? Para hindi ka mahirapan, no? At the end of the time, hindi ka maipit sa sitwasyon, hindi ka maipit sa gantong senaryo. So, kailangan pag-iisipang mabuti ang bawat decision and actions mo. So, let's see, what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan? Let's watch this. Okay, we proceed na tayo about sa finances and career, love life, at kalisugan. Okay, so there is a Queen of Swords, there is a clear the boundaries, linisin mo yung nasa paligid mo, mas maging mautak ka na pagdating sa finances mo, resource of income mo, trabaho, negosyo mo. No, ngayon pa lang, malayo pa lang, tanaw na tanaw mo na yung magiging posibilidad. Dapat mas maging mautak at maging wise ka this time. And there's a Eight of Cups. No, i-let go mo na
No, yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve, yung hindi nakakatulong. No, yung bagay na alam mong hindi na nag-work for you. And of course, there's a 3 of Wands. So, waiting for ship. Kung may hinihintay kay paper documents, there's a possible na makuha nyo na. At there's a trouble. Makakapag-trouble ka talaga. And there's a Page of Cups. Makinig ka sa intuition na gut feeling mo. No, hindi ka ililigaw nitong mga gabay natin. Nadadaling ka nito sa mas makatotohanan. And of course, there's a 7 of Swords, no? Meron taong nagsisinungaling behind your back pagdating sa finances mo. No, mag-ingat ka, there's a cheating lying on you. May kasinungalingan pagdating sa finances, maging maingat ka kasi baka gising ka sa sarili mo mantika or maaaring binubudol ka o ini-scam ka. Mag-ingat ka po dito. And there's the Moon card, may revelasyon. Na bago pa mangyari ito ng tuluyan, marireveal na sa'yo. Malalaman mo na, oh my God, no? Kumbaga, kailangan iwasan mo na to kasi parang mayroon ka ng gut feeling. May bigla ka naramdaman pero hindi ka nakinig. No, there's a cheating lying on you. Maaaring nagsisinungaling tong tao na to. No, about sa finances. So, ibig sabihin, kung hindi to sa negosyo, sa investment, pagdating sa trabaho, no, there's a Moon card. No, marireveal din to. Huwag ka mag-alala. Sa love life, there's an Ace of Cups. No, there's something in new love coming in. No, may bagong pag-ibig. No, maaaring ibalik yung pag-ibig, pagmamahal. At the same time, there's a 5 of Cups. No, there's something disappointment. No, maaaring may mga bagay dito na maaaring nadi-disappoint ka, na maaaring, kumbaga, pinagsisisihan mo, o maaaring itong tao na to nagsisisi na sa lahat ng bagay na ginawa sa'yo. No, nagkakaroon siya ng realization, maaaring hindi siya nakaka-move on. No, there's a 4 of Cups, no? Kumbaga, at the same time, meron ditong, kumbaga, pinag-iisipan, no? May offer sa'yo, pero naguguluhan ka, hindi mo alam kung tatanggapin mo ba yung apology niya. And there's a Hierophant, no? There's a separation, naghiwalay talaga kayo. May bagong pag-ibig at there's something na para nagkakaroon ng realization, no? Yung past person mo. No, at the same time, there's a Justice card. No, mukhang kinarma. No, kinarma to, maaaring palpak yung pinalit siguro, kaya ganito, bumabalik sa'yo. And of course, there's a Wheel of Fortune with returning back. Huwag ka mag-alala, lahat ng bagay na to ay papabor sa'yo, no? Isang bagay na kailangan mong malaman na lahat ng bagay na to is destined to happen, no? This is the perfect timing for you, no? Para linisin lahat ng bagay na maaaring nagbibigay dumi, balakid, no, harang sa pag-unlad mo. Ngayong buwan na to ay maaaring maging maganda ng ikot ng kapalaran mo at maaaring lumabas at malantad anuman yung bagay na tao o sitwasyon na nagbibigay negatibo sa eksena mo. It's either itong tao na to, kumbaga, there's a cheating lying on you or maaaring there's a hidden agenda, no? May balak siyang traidoring ka, magsinungaling, kumbaga, bago pa mangyari yon nalalantad na. Pagdating sa kalusugan, there's a Knight of Pentacles, maging secure. No? Mag-ingat ka, pangalagaan mo, ano man yung bagay na meron ka. Pagdating sa kalusugan mo, no? Kumbaga, pangalagaan mo ang iyong kalusugan, umiwas ka sa mga bagay na alam mong nakakasira sa iyong kalusugan, mental health, no? Physical health. And there's a Knight of Pentacles, mag-focus ka rin sa sarili mo. Mag-focus ka sa nararamdaman mo. There's a Queen of Cups, emotional intelligent. Ibig sabihin dito, isa pa sa nagbibigay stress sa'yo dito yung pag-overthink, pagiging paranoid. No, iwasan mo mag-isip. And this is something, guys, with the Nine of Cups. No, there's a wish fulfillment. So, magiging maganda rin talaga at matutupad na naman yung bagay na yung ninanais pagdating sa kalusugan. Gaganda rin ang yung pakiramdam. No, there's a 2 of Wands. Piliin mo lang yung mga bagay na alam mo nakakatulong sa'yo. Umiiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa'yo. And there's a 3 of Pentacles, no? Mag-ingat ka rin for connections, no? Kumbaga, circle of friends. Huwag ka nakikisalamuha sa mga taong negative, no? Mahahatak ka nila o mahahawa ka nila, no? So, let's see. What is additional messages? Pagdating sa Magic of Fire messages, advices, and requests, pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, with the Magic of Fire messages, advices for you guys. So, there is affirmation, always being positive and just being optimistic. No, kung naniniwala ka sa mga bagay na yan, ma-attract mo at makukuha mo yan. So, kailangan always being positive ka dito. Easy does it. No, stop trying so hard to control this situation. No, hayaan mo siyang kusang mangyari. Hayaan mo siyang makuha mo, no, kung talagang itong bagay na ito ay para sa'yo. At the same time, there's a pregnancy, maaaring magbuntis ka, maaaring magbuntis ang negosyo mo, gumanda, lumago, there's a blessing coming in. No, maaaring there's a renewal.
na maaaring magkaroon ng bagong biyaya, pagpapala, for yin and yang oracle card. Now, there's an empathy. I told you, there's a breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. No, kailangan mo siguro may pagdaanan muna yan. And there's a distance. See, I told you, no, kailangan mo talagang lumayo, no, sa mga taong negative, sa mga taong toxic, dahil mahahawa ka talaga. No, there's a reflections. See, kumbaga naman yung bagay na nagagawin mo magre-reflect sa'yo. So, it means kung itong mga tao na to ay sumasalamin no, sa mga negatibong mundo, kapag tumingin at talagang sumilip ka sa kanila, maaaring magre-reflect sa iyo yung negative na yun. So, kumbaga ngayon pa lang, kailangan mo nang lumayo at talagang dumistansya. At the same time, kung may mga salamin na basag, no, kailangan yung alisin sa inyong tahanan. No? Maaaring isa yan sa bagay na nag-ahatak na negative sa inyo. For synchronicities, there's an in-tune. No? Talagang meron ditong about sa relationship. There's a roller coaster, no, na relationship. No, kumbaga nagkakaroon ng mga problema, but definitely it's a good sign na parang balance ang inyong pagmamahal. Talagang kumakapit kayo at naninindigan sa isa't isa. There's a creativity. So, mas palawigin mo, palakasin mo ang iyong imahinasyon, ang iyong ang kakayanan, no, na makabuo ng isang bagay na makabuluhan at makakatulong sa iyo sa hinaharap. No, magbibigay kulay. No, there is a lies keeping a secret. Tulad na sinasabi ko, 'di ba? May taong nagsisinungaling sa iyo at may pilit na sekreto sa likod nito. Mag-ingat po kayo. There's a block, no? Isa to sa nagbablock sa inyo, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung magandang ikot ng kapalaran sa iyo. Dito mo matutumbok na related to about sa relasyon, ha? Ibig sabihin, isa siya sa bagay na naghahatak ng negative. No, it's a toxic or karmic relationship. What is Archangel Michael messages? No, baka ito yung person na hindi maka-move on. No, use your imagination, you see the answer. No, ito yung bagay na gamitin mo raw itong imagination, maaaring masagot mo ang katanungan mo with Archangel Michael. No, gamitin mo yung intuition, vibrations, instinct, visions. For Jesus' loving quote said, "Give and shall be given to you." Ibigay mo, ipagkaloob mo sa ating Panginoon at ibibigay sa iyo mga bagay na karapat-dapat para sa iyo. Parang sa madaling salita, i-surrender mo sa Kanya. Noon naman yung bagay na bigat, pasanin, pasakit ang iyong daladala. Ilapit mo yan sa ating Panginoon. For angels number, represent guys with the 1221 with the taking initiative. Work with what you have and it will get your places, count your blessing and acknowledge your dear ones. You will find inspiration and figure out and way forward. You might also be getting some good news soon. So, see, kumbaga, ano man yung bagay na meron ka, kumbaga, sa trabaho mo, kailangan tutukan mo yan, mahalin mo yan, at kailangan matuto tayong tanggapin na naman yung bagay na meron tayo sa ngayon, at pasalamatan na naman yung bagay na hawak-hawak natin ngayon. At doon mo makikita ang kahalagahan ng bawat biyaya na maaaring mas lalong lalago, no, at mas lalong dadami kung marunong tayo mag-appreciate ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. Now, let's see what is the Money Book Oracle deck. And there is a partnership. Now, may partnership talaga, hindi lang siya tungkol sa love, tungkol din siya talaga sa life, tungkol sa buhay, no? Prioritize your connection. Kailangan mo talagang tutukan ang inyong connection nitong person na to. For shadow work, represent what? Represent with a spirit awakening. So, talagang may bagay na mamumulat ka. No, magigising ka mula sa sa bangungot na yan. So, mga bagay na kinakatakutan mo. Sa mga bagay na iniiwasan mo, bibigyan liwanag na yan. What is the what lies beneath with the future? Let's see. And there's a don't want to hear it, no? May mga bagay dito na wag mong pinakikinggan. No, wag mo dapat pinakikinggan ang kasinungalingan ng mga tao sa paligid mo. No, nililin lang ka lang nila, niloloko ka lang nila, no? Kumbaga sinasabi dito, mag-ingat ka po. What is a clarifying for a love situation? And of course, there's something cloud vision. See? Kumbaga, recognize and disguise red flag or areas of your concern. No, kailangan alamin mo kung itong bagay na to ay red flag ba, kung itong bagay na to ay parang paalala, kung itong bagay na to ay babala, no, isang bagay na parang makikita mo na ano siya, dapat mo siyang ingatan,
Diba? So, let's see what is the clarifying for a life situation. There is an eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment, understanding the critical nature of hidden pieces and awaiting revelation. No, may mga bagay dito talaga na unti-unti mong dapat intindihin kung ano man yung bagay na nangyayari. No, there's a purpose. No, kumbaga mayroong sa likod nito na may bagay na dapat ka matuklasan, may mga bagay na dapat ka malaman, katulad ng kumbaga, sa paglubog ng araw, may bagay na sisinag muli. No, nakala mo na may hangganan na hanggang doon na lamang. Yun pala, may bagong pag-asa na maaaring ibigay sa'yo. No, at may pagpapalain ka sa likod niyan. What is the part of the life represent what? Represent with concentrate, no? Kailangan mo mag-concentrate, tutukan ang iyong sarili, tutukan na naman talaga yung priorities mo. I turn inwards, focusing on the essence of my being. When negativity arises, I transform it into the light and hope, redirecting my energy toward peace and positivity. So, ibig sabihin nito, mag-concentrate ka, lahat ng negatibo, kailangan tanggalin mo, at yung mga bagay na alam mo na makakatulong sa'yo, yung kailangan tutukan mo. At kailangan ma-attract mo yung good energy para maging positive, no, ang kalalabasan nito. What is the pick a card, yes or no? So, let's watch this. Okay. We're share na tayo with a yes or no pick a card. So, before anything else, guys, no, pick a card, yes or no, pwede kang magtanong. Isa lang ang tanong, isa lang ang magiging sagot. No, pag-isip ka na ng tanong mo at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, pumili ka dyan kung ano number na napili mo. Please comment down below kung ano number na napili mo. At the same time, maraming salamat po pala sa mga nag-share ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po sa mga solid subscribers and solid followers natin. And of course, sa mga bagong subscribers and followers natin, maraming salamat po sa inyo at sa mga silent viewers. At the same time, guys, no, pasensya na po kayo kung bihira tayo makapag-upload. No, gawa ng may mga pasyente po tayo. At the same time, meron tayong private tarot reading po, no? Na, yun nga, na via online. At the same time, meron tayong gamutan every Thursday po. No, walk-in po yon. If you want to book an appointment, just let me know. No, ganun din po ang ating private tarot reading. So, kung gusto mo magpa-reserve, just let me know po. So, let's see what is additional messages tayo. Now, with a pick a card, yes or no, so let's start with the number 1. There is a yes. Golden opportunities, cloud lifting, clear sky. So, see, kumbaga isang magandang, halimbawa, magandang opportunities na maaaring mangyari sa'yo at mas makulay at mas maganda pa ito sa inaakala mo. Now, there's a yes. There's a yes, magtatagumpay ka. There's a yes, makukuha mo. Number 2, there's a yes again. There's a yes na makukuha mo. There's a yes na mapangahawakan mo. There's a yes na tama ang decision mo. Peaceful outcome and relaxation aid decision. No, magkakaroon ka ng kapayapaang kalalabasan at magiging maganda ang decision mo. Number 3. There is a yes. Wow, all yes ha. Feel right, good idea, aligned with your values. So, see, tama ka ng gagawin, tama ka ng iniisip. Yung bagay na yun yung magdadala sa tamang desisyon at tamang pag-iisip at tamang kaugalian, no? So, guys, this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Taurus. So, Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang dirigi-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na guumapaw na biyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!